searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Sabi sa salita ng Diyos, in Him we live and move and have our being. Siya po ang dahilan kung bakit tayo kumikilos, gumagalaw. Siya ang dahilan kung bakit tayo marunong umibig at umiibig dahil sa ating Panginoong Diyos. Amen? Amen. Tayo po'y magpuri at sumamba sa Kanyang dakilang pangalan. Pwede kayo uminda? Woohoo! Hindi tayo magsasama.
nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Ulitin mo sa Panginoon, buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan. Minsan pa po, buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang mahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya. Minsan pa po, salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang mahal sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya. Ako'y magsasaya sa piling mo. Oh, salamat po, Panginoon. Magsasaya sa iyong piling. Kayo ang Diyos na patuloy din po ipinagdiriwang ang aming mga buhay. Kayo ang unang umilip sa amin, Panginoon. Sa aming paglapit sa iyo, lubos kang nagagalak, O Diyos, sapagkat ganun po ninyo kami kamahal. Purihin ka sa dakilang pag-ibig. Meron po kayo sa amin, Panginoon. Purihin ka na sa tuwing kami ay lumalapit. Nakahanda kayo, O Diyos. Nakangiti kayo sa iyong mga anak. Kayo ay higit pa sa lahat. Jesus, ituon natin ang ating puso at isipan sa Panginoon. Dahil sa aking karanasan, higit sa aking karanasan, Jesus, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay nagpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mababantayan.
soul, God. Oh, Holy Spirit, thank you for your presence. Ang iyong presensya ay nagbabago ng aming buhay. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, thank you, Lord, for your presence. Salamat sa iyong presensya sa dami ng iyong kaluwalhatian sa aming mga buhay. We thank you, Holy Spirit, sa iyong presensya, sa iyong pagkilos. Kayong patuloy na marinig ng bawat tenga, ng bawat puso, ng bawat iyong mga anak, at masunod ang iyong kalooban sa aming mga buhay. We bless your name, Father. Minsan pa, purihin natin ang Panginoon. Purihin natin ang Diyos na dakila at kapapagdaman ng pinakamataas na papuri at pagsamba. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, O God. Thank you, Lord God. Amen. Tayo po'y makakaupo na po sa present. Kumusta ka? Praise God. Praise God. Minsan pa, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Grabe, ang sarap magpuri at sumamba sa Diyos. Lalong-lalo na kung binabalikan po natin yung mga Tagalog worship song, and praise song, na minsan talagang kailangan po natin na gamitin yung ating pong sariling wika. Pero anuman pong wika yung gagamitin po natin sa ating pong pagpupuri at pagsamba sa ating pong Panginoon, ang mahalaga yung kondisyon ng ating pong puso. Dahil ang Diyos laging nakatingin sa puso ng bawat taong sumasamba at nagpupuri sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y natutuwa na katabi kita ngayon. Amen? Gaya po ng lagi ko pong sinasabi, kay sarap dumako sa bahay panambahan ng ating pong Panginoon. Hindi lamang dahil muling makikita po natin at makakadaupang palad natin yung ating pong mga kapatiran, kundi higit sa lahat, sigurado po tayo na tayo'y uupo mananahan sa presensya ng ating pong Panginoon. At alam nyo naman po, sabi po ng banal na kasulatan, na pag tayo ay nanahan sa presensya ng Diyos, maraming mga magagandang bagay ang mayayari at magaganap sa ating pong buhay. Because in His presence, there is fullness of joy. Amen? Merong kagalakan sa presensya ng ating pong Panginoon. In His presence, there is liberty, there is freedom. No? Sa presensya ng Diyos, makakaranas tayo at makakadama tayo ng tunay na kalayaan. At ang isa pang napakaganda sa presensya ng Diyos, pupunuin ng ating pong Panginoon ang ating pong buhay ng Kanyang pag-ibig. Mararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos ay walang kaparis at walang katulad. Kaya sa umagang ito, ini-encourage ko po ang bawat isa, maging yung mga kapatiran po natin na nasa online, na ihanda po natin yung ating po mga sarili upang anumang salita ng Diyos ang mahayag sa umagang ito, patuloy natin itong sampalatayanan dahil alam naman po natin, ang taong matalino ay yaon lamang nakikinig at nagsasagawa at tumatalima sa salita ng ating po Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ikaw ay matalino. Amen? Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Last Sunday po ay pinag-aralan po natin yung tinatawag na the power of sacrificial giving. Okay?
At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakita po natin kung paano yung pagbibigay po natin na ito ay nagmumula sa ating pong puso, na minsan sa tingin natin napakahirap gawin, pero ito po ay kailangan natin gawin dahil ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. And through the Word of God na pinagsaluhan po natin last Sunday, nakita po natin na maraming mga individual sa Biblia na ginawa ang bagay na ito at nakita nila yung tinatawag na open heaven sa kanila pong mga buhay. Naranasan nila yung breakthroughs upon breakthroughs in their lives. At ako po'y naniniwala sa patuloy po nating pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng topic na ito. Yung puso po natin ay lalong nagkakaroon ng desire not only to do the will of God in our life, kundi patuloy po nating magawa at tayo makatalima doon sa sinasabi ng salita ng Diyos na sa pamamagitan ng ating pong pagbibigay, wala pong ibang makikinabang kundi ikaw. Amen? Walang ibang makikinabang kundi tayo na tumatalima sa salita ng Diyos, na tayo na nagbibigay, na meron pong sakripisyo sa ating pong mga buhay. And this morning, I want to share with you the importance of first fruit giving. Ang kahalagahan ng tinatawag ng pagbibigay ng unang ani o unang tinatanggap natin sa ating pong Panginoon. In the book of Deuteronomy, chapter 26, verse 2. Sabing ganoon ng salita ng Diyos, that you shall take some of the first of all the produce of the ground, which you bring in from your land, that the Lord your God gives you. And you shall put it in basket and go to the place where the Lord your God chooses to establish His name. Amen? Sa Tagalog, kukunin mo ang bahagi ng una sa lahat ng bunga ng lupain na iyong aanihin sa lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Iyong isisilid sa isang buslog. Ikaw ay pupunta sa lugar na pipiliin ng Panginoon mong Diyos bilang tahanan ng kanyang pangalan. So, sa sentro po ang ating pong pag-aaral sa salita ng Diyos sa umagang ito, yung tinatawag na the importance of first fruits giving or first fruits offering. Alam niyo ba na sa buhay ng isang mananampalataya, hindi lamang po sapat na tayo po ay nakakatalima doon sa sinasabi ng salita ng Diyos na kailangan nating magbigay ng ating tithe o ng ating pong ikapo, na kailangan nating magbigay ng ating offering o ng ating kaloob o handog sa ating pong Panginoon. At kadalasan itong pagbibigay ng tithing o ng ating tithes at ng ating pong offering sa ating pong Panginoon ay kadalasan ng ginagawa ng mga born-again believers. Samantalang ang first fruits giving or first fruits offering ay bibihira po ito na ipinapangaral at ibinabahagi sa kongregasyon dahil sa kakulangan ng kaalaman sa mga bagay na ito. Pero sa umagang ito, dahil ito po yung inimpress sa akin ng Panginoon na this year of 2024 ay kailangan na natin itong maunawaan at malaman, maisapamuhay, maisagawa. At ano ba ang malaking bagay na nagagawa nito sa ating pong buhay bilang mga mananampalataya at tagasunod ng ating pong Panginoon. Alam niyo po, sa ibang mga kongregasyon,
itong bagay na ito ay matagal na po nilang ginagawa. At ang naging resulta nito ay ang laki ang naging epekto sa pamumuhay ng mga mananampalataya at sa bawat churches na nagsasagawa ng tinatawag na first fruits giving or offering. No? So, mahalaga ba na ang isang mananampalataya ay gawin ang bagay na ito? Alam niyo po, kung uunawain nating maigi ang salita ng Diyos, walang isinulat sa banal na kasulatan from the Old Testament to the New Testament na hindi ito ikakabuti ng lahat ng mga mananampalataya. Na kahit sa tingin natin ay napakahirap gawin at napakahirap isapamuhay, na minsan pag tinitignan po natin ay masyado pong grabing magiging epekto nito sa ating pong mga buhay. Pero kung ito'y gagawin natin at tayo'y tatalima kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, walang ibang makikinabang sa bunga nito at epekto nito na maganda, kundi tayo mismo na mga mananampalataya na magsasagawa nito. Ano? Gaano ba ito ka-epekto? Minsan, hindi natin alam kung gaano ito ka-epekto kasi hindi natin nauunawa ang maigi. Ano? Sabi nga po ng banal na kasulatan, ang dahilan kung bakit ang tao ay napapahamak at hindi nila ma-enjoy yung buhay nila bilang mga tagasunod ni Kristo because of lack of knowledge. As the Bible says, my people perish for lack of knowledge. Amen? Kaya nga napakalaga na merong nagtuturo, napakalaga na merong pong nagsasabi at merong nakikinig at merong pong tumatanggap at merong pong tumatalima at nagsasapamuhay ng mga bagay na ito. No? So ako po'y naniniwala na panahon na that we need to hear this kind of teaching. We need to receive this kind of teaching in our life as a believer of Jesus. Why? Because God wants to bless you. Because God wants to prosper you. Because God wants you to experience open heaven in your life. No? Dahil may mga susi talaga na dapat nating matutunan para maranasan talaga natin yung pangako ng Diyos. Why Jesus came into this world. Amen? Remember in John chapter 10 verse 10. No? The Word of God says very clearly that the Son of Man came into this world to give us life, not only life, but an abundant and prosperous life. Pero kung titingnan natin, yes, tinatanggap ko yung katotohanan na ako'y binigyan ng isang buhay. Kaya buhay po tayo hanggang ngayon. Okay? Pero doon sa sunod, para bagang hindi nagmamanifest sa ating pong mga buhay. Na tayo ay bibigyan ng Diyos ng hindi lamang basta buhay, kundi isang buhay na kaaya-aya, buhay na ganap at buhay na kasiya-siya. Ano? Aminin po natin, walang tao na ayaw na managana at umayos ang kanyang buhay. Amen? Lahat po tayo. Pag sinabi mo, gusto mo bang yumaman? Yes, gusto natin yumaman. Gusto mo bang managana at sumaya ang iyong buhay? Lahat tayo gusto po natin yun. Pero, bakit may mga parte ng ating pong buhay na hindi po natin nararanasan ang mga bagay na ito? And now, we are going to see through the Word of God. Through the lens of the Word of God. Ano ba yung kalagahan ng tinatawag na first fruit offering or giving sa buhay po natin? Okay? Ang first fruit offering ba ay kagaya din ng ikapo at ng handog? Hindi po. Magkaiba po ito. Ano? Kasi yung ikapo, ito yung ikasampung bahagi ng ating pong mga kinikita. Okay? Yung handog naman, yung offering, ito'y depende at ayon sa iyong puso kung ano yung gusto mong ialay sa ating pong Panginoon. Yan man in terms of monetary, yan man ay sa mga bagay-bagay na meron ka, o yan ay ani ng iyong mga pananim, depende po yan. Pero ano yung first fruit offering? That's why we need to understand kung saan ito nagsimula
understanding the origin and value of first fruit giving or offering. Okay? Ang first fruit offering, kung ating pong titignan sa banal na kasulatan, especially in the Old Testament, ito ay ginagawa ng mga Israelita. Ito ay sinasapamuhay nila. At alam naman po natin na sa buong bansang Israel, ang number one na source na hanap buhay ng mga tao ay through farming. Kaya nga, kung babalikan po natin yung teksto na ating pong binasa in Deuteronomy chapter 26 verse 2 and the following, ito'y patungkol sa unang ani, sa unang bunga ng lupa at pananim ng mga Israelita ay kailangan nilang itabi at kailangan nilang dalhin doon sa templo at kanilang ibibigay sa gawain ng ating pong Panginoon. Okay? First fruit offering originated in the biblical times when the people lived in agrarian society. Okay? Ito ay makikita natin sa Old and New Testament. Talagang napakalaga ito. Kung ito ay isinapamuhay at ginawa ng mga Israelita, mga nauna sa atin, at ito'y merong naging epekto sa kanilang buhay, hindi ba natin pwedeng gawin ang bagay na ito? Okay? Kailangan natin gawin. Kasi tandaan po natin, kung epektibo at nakakatulong sa buhay ng mga taong gumawa nito, bakit hindi natin pwedeng gawin? Dahil alam naman natin na ang Diyos na nagpala at nagbigay sa kanila ng kasaganaan, ang Diyos na nag-provide ng kanilang pangangailangan, ay yun din yung Diyos na pinaniniwalaan natin. Yun din po yung Diyos na talagang pinaglagakan natin ng ating pong paniniwala, na pag tayo'y nanangan sa kanyang salita. Okay? Dahil alam naman natin na ang salita ng Diyos ay totoo. Okay? Nasabi po ng Biblia, anumang ipinangako at sinabi ng Diyos, ito'y mangyayari at magaganap sa takdang panahon na kanyang inihanda. Okay? So, anong dapat natin gawin? We need to believe. We need to understand carefully kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi pag naunawaan natin maihigi, hindi tayo mahirapang sumunod at tumalima. Okay? Kailangan natin talaga na maunawaan ang bagay na ito. Alam niyo po, itong mga Israelita, dahil nga po agriculture ang kanilang hanap buhay, ang number one na kanilang pong hanap buhay. So, kadalasan, sa Old Testament, ang hinihingi sa kanila ay yung kanilang mga produce ng kanilang mga lupa. Yung ani nila. So, yun yung inutos ng ating pong Panginoon sa kanila. Bakit kailangan po natin gawin ang bagay na ito? At bakit nila ginawa ang bagay na ito? Okay? Bakit nila ginawa ang bagay na ito? Because they want to express their gratitude and their thankfulness sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanila pong mga buhay. Okay? Kaya tayo nagbibigay, kaya tayo tumatalima sa mga bagay na ito na sinasabi ng salita ng Diyos, especially giving our tithes, giving our offering, especially this new teaching na ating pong pinag-aralan, why we need to give our first fruit, giving or offering unto the Lord, because we want to express. Same thing what the Israelites has done during their time. They express their gratitude. They express their thankfulness unto the Lord. Na ang Diyos ay napakabuti. Na ang Diyos ay napakatapat. Na ang Diyos ni minsan hindi sila pinabayaan. Di ba alam naman natin ang kwento? Nung sila ay alipin sa Ehipto, ang hirap ng buhay ng mga Israelita. Sabi nga po ng Biblia, grabing ilang taon na sila ay naging alipin ni Haring Palaon doon sa Ehipto. Wala silang kalayaan. Hindi nila magawa ang gusto nilang gawin. Kung anong pinag-uutos lamang sa kanila, yun ang dapat nilang gawin. Hindi nila makain ang gusto nilang makain.
Dahil limitado ang kanilang resources nung sila ay nandoon sa pagkakaalipin. Pero dahil sa kabutihan ng Diyos, sa pamamagitan ni Moses, nung sila ay inilabas at pinalaya sa pamamahala ni Haring Paraon mula sa pagkakaalipin, doon sa Ehipto, nung sila ay naglalakbay doon sa ilang, for 40 years, hindi sila pinabayaan at ginutom ng ating Panginoon. Okay? Nung sila ay nauhaw, ang Diyos mula sa bato ay nagpabukal ng tubig. No? Nung sila ay nagutom, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Araw-araw, sabi nga po ng Biblia, they receive and they experience manna from heaven. Na merong nahuhulog na pagkain mula sa kalangitan. Na araw-araw, pagkagising nila, wala silang ibang dapat gawin kundi kunin ang pagkain na meron po sila. Ganon sila sinuplayan ng ating pong Panginoon. Ano? So kung nagawa ng Diyos yung bagay na yon sa kanila, ano? Wala tayong dapat ipag-alala. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, wala kang dapat ipag-alala. Huwag kang mangangamba, huwag kang malulungkot. Amen? Bakit? Kung nagawa ng Diyos sa mga nauna sa atin, na nagtiwala at tumalima sa kanyang salita, magagawa din ng Diyos sa ating mga buhay. At hindi lamang sa ating mga buhay, kundi sa ating mga anak, sa ating saling lahi, because that's the promise of God. Yan ang pangako ng Diyos sa ating pong mga buhay. So, ginawa nila ang bagay na yon to express the gratitude to God for His goodness and provision in their lives. Okay? Sa ating pong panahon, sasabihin natin, Pastor, wala na po naman akong lupa na binubungkal at sinasaka. Hindi lahat sa atin ay mayroong mga pananim o may mga bukirin. Pero lahat po tayo ay mayroong hanap buhay. Ano man yung klaseng hanap buhay na meron po tayo. Kaya nga sa ating kapanahunan, ang ating pong first fruit can be in the forms of monetary. Ano? Can be in the forms of a portion earned from any profits or sales. Ibig sabihin, ilang bahagi ng iyong kita o kinita sa iyong negosyo o hanap buhay. Okay? Na bago mo isipin na ikaw ay magtatabi sa iyong alkansya, bago mo isipin na ikaw ay magtatabi sa iyong bank account, unahin mo muna na bigyan mo ng portion na meron ka sa iyong kinita ang ating pong Panginoon. Okay? Dahil walang sino mang mananampalataya na inuna ang Diyos na pinabayaan ng ating pong Panginoon. Pangalawa, it can be in forms of our salary. Okay? Or annual bonus. Pang-apat, any produce of your crops or your plants. Anumang unang ani o bunga ng iyong pananim. Kaya nga kung meron kang pananim na papaya, yung unang bunga, huwag mong isipin kagad, sarap nito, kakainin ko kagad dito. Ang una mong isipin ngayon, yung unang bunga na mainog ng yung tanim na papaya ay ibigay mo sa Panginoon. Huwag kang mahihiya na pagdating ng Sunday, magdadala ka ng bunga ng iyong mga pananim dito sa bahay panambahan. Hindi natin dapat ikahiya yon. Yung pananim mong sitaw, unang bunga nun, talhin mo sa gawain ng ating pong Panginoon. In the temple of God. Bakit? Pag ginawa mo ang bagay na yan, hindi si pastor ang magbabalik sa iyo. Hindi ang iglesia ang magbabalik sa iyo, kundi ang ating pong Panginoon. Kasi ginawa mo ang bagay na yun, dinala mo yung mga produce mo na yon, yung first fruit mo na yon sa bahay pa naman para sa Diyos, hindi para kung kanino man. Hindi mo intindihin yung
isang papaya ang dala niya. Ay, yung first fruit niya ay 10 piso lang, 100 lang. Hindi po mahalaga kung gaano karami o ano yung halaga, pero ang importante, ikaw ay tumatalima, that you are giving and you are faithful to give your first fruit unto the Lord. Okay? Alam niyo po, as we journey in our Christian life, doing this kind of first fruit ay hindi po madali. Lalo-lalo na kung hindi mo ito naunawaan. Hindi ito madali, lalo-lalo na kung hindi mo nakasanay. Di ba ang hirap gawin ang isang bagay, lalo-lalo na kung first time mong gagawin? Tama ba yun? Ha? Dati nga nung bago tayong mananampalataya, ang hirap na itaas yung ating kamay. Pero pag tagal-tagal, na itataas na natin. Pero hanggang taas lamang, nahihirapan tayong iway-gayway. Okay? Pero pag tagal-tagal, nasasanay na tayo. Kaya na nating iwagayway. Dati, nahihirapan tayo pag sinabi na nagsasalita o ng worship leader, palakpak natin ang ating mga kamay, minsan nahihirapan tayo. Minsan naman, ginaganon natin yung ating kamay, pero hindi natin ibinubuka. Pero paunti-unti, pag tagal-tagal, napapalakas na at sanay na po tayo. Ganon din po ito. Kaya nga, kailangan na natin itong simulan. Kaya ituturo ko po sa inyo ngayon. Okay? Para lahat po tayo makikinabang sa pangako nito, sa pangako ng Diyos, sa lahat ng tatalima sa bagay na ito. Okay? Yes, alam ko, as we journey in our Christian life, napakahirap po ito. Mahirap talaga. Dahil isipin mo, una, first fruit, pero pag ginawa mo na walang pag-aalinlangan, gaya ng inawit po natin, walang mahirap sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Okay? Walang imposible sa Diyos. Why we need to apply this first fruit offering in our lives? Unang dahilan, why we need to apply? To express our gratitude to Him. To express our gratitude to Him. Kanino? Sa Diyos. Dahil alam natin na kung wala ang Diyos, wala ang lahat ng bagay na meron po tayo. Ang pagbibigay po natin ng first fruit offering is a symbol. Is a symbolism ng ating pong pagpapakita kung gaano tayo thankful, kung gaano tayo nagpapasalamat at nagmamahal sa Diyos na unang nagmahal at nagpala sa ating pong mga buhay. Ibig sabihin, ibinibigay lamang natin, ibinabalik lamang natin yung lahat ng bagay na nararanasan natin mula sa ating pong Panginoon. Okay? In Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Tingnan niyo po, maging si Haring Solomon na nabuhay na grabing karangyaan. Okay? Siya mismo ang nagsabi. Anong sabi niya po dito? Ni Haring Solomon in Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Honor the Lord with your wealth. Honor the Lord with your kayamanan. And with the first fruits of all your crops. Ang unang ani ng inyong mga pananim. Then your barns will be filled to overflowing.
ng ating mga kamalig daw, yung ating mga lalagyan. Okay? Saan mo ba inilalagay ang iyong kayamanan? Sa bangko? Sa ATM mo? Sa alkansya? Sa baol? Noong unang panahon, kami mga Ilocano, pag nag-ani ang aming lalagyan, sa kamalig, meron pang tinatawag na garong. Yung malaki. Na minsan, pag kami ay naglalaro ng tagu-taguhan, gustong-gusto namin nagtatago doon sa garong. At tinatakpan namin. Meron pang palay sa loob yun. Pero pag tagal na hindi ka nahanap, talaga naman, ang init sa loob. Pag papawisan ka, paglabas mo, nangangati ka na. Ganon nun. Sabi ganon, if you will honor God with your wealth and with the first fruit of all your crops, then your barns will be full. Ang iyong mga kamalig ay mapupuno. And your vats will brim over with new wine. Pati yung mga sisidlan, yung mga lalagyan ng inyong mga inumin, ng inyong mga alak. Kasi noong unang panahon, hindi lamang trigo ang mga pananim ng mga tao sa bayan ng Israel, kundi nagtatanim din sila ng ubas na ito'y ginagawa nilang alak. Sabi ganon, hindi lamang mapupuno ang inyong kamalig ng inyong mga ani. Pag kayo tumalima at inonor nyo ang Diyos ng inyong mga kayamanan at lahat ng unang bunga ng inyong mga pananim, kundi mapupuno din ang sisidlan ng inyong mga alak. Walang magugutom, walang mauhaw. Well provided ang lahat ng tao na ino-honor nila ang Diyos sa pamamagitan ng anumang bagay na meron po sila. Minsan, meron tayong ugali na yung mga bagay na meron po tayo, inaari natin na sa atin yun. Nakalimutan natin na ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay. Nagbigay sa atin ng lakas. Nagbigay sa atin ng talino, nagbigay sa atin ng trabaho dahil minsan tayo nanalangin sa Diyos. Sinabi natin, Panginoon, bigyan mo ako ng trabaho. Panginoon, sana matanggap ako sa kumpanyang ito na aking inaplayan. Lahat ay hiningi natin sa Diyos at ibinigay ng ating pong Panginoon. Pero nung ibinigay na ng Diyos at meron na tayong tinatanggap mula sa mga ibinigay ng ating pong Panginoon na bunga ng ating pong panalangin, nakalimutan natin ang Diyos. That's why King Solomon ay talagang pinapaalala niya. He reminded the people of Israel that they need to honor God with their wealth and the first fruit of their crops. Upang muli maranasan nila ang nag-uumapaw at sobra-sobrang pagpapala ng Diyos sa kanilang pong buhay. Pangalawa, why we need to apply this first fruit offering in our lives. To declare sacrificial faith. To declare sacrificial faith. Alam niyo ho, if we want to please God, and everything we do it by faith. Kung nais natin na ma-please natin ang ating Panginoon, sisiguraduhin natin na lahat ng ating ginagawa natin na merong pananampalataya. Tandaan po natin, ang nananampalataya sa Diyos ay hindi mapapahiya. Ang nagtitiwala sa Diyos ay hindi mapapahiya. Okay? So, to declare sacrificial faith. Alam niyo po, yung ginagawa ng mga Israelitang ito,
Kahit na sa panahon ng kahirapan, kailangan nilang tumalima sa bagay na ito. That is sacrificial. Hindi lamang in the times of abundance nila ginagawa ang bagay na ito, but even in the times of drought, even in the time of famine, ginagawa nila ang bagay na ito kasi naging lifestyle na nila. Hindi na issue kung naghihirap ka. Kasi alam nila, to be able for them, na sila ay makalaya mula sa kahirapan, they need to obey what the Word of God is saying to them. Okay? Kailangan nilang gawin ito. Dahil sa kanilang karanasan, ito talaga yung susi. Sabihin mo sa iyong katabi, ito yung susi. Pag sinabing susi, ito lamang yung susi na makapagbubukas ng kalangitan. To be able for you to receive the abundant life. Alam nyo, isang bagay na gumawa ng tinatawag to declare a sacrificial faith ay walang iba si Abraham. Naniniwala ho ba kayo na si Abraham ay in-apply niya rin yung tinatawag na first fruit offering? Meron pong pagkakataon sa buhay po ni Abraham, siya dinalaw ng mga anghel ng Diyos. Katanghalian, doon sa tulda. At pinapasok winelcome ni Abraham itong mga anghel ng Diyos. Pinagsilbihan niya, at habang sila'y nag-uusap, sinabi nung kanyang mga bisita, pagbalik namin sa susunod na taon sa ganitong araw, ang iyong asawang si Sarah ay magbubuntis. Ibig sabihin, ang pangako ng Diyos kay Abraham, siya ay magkakaroon ng anak. Pero, sabi ng Biblia, nung marinig ni Sarah, tumawa siya. Hindi siya tumawa na natutuwa at nagagalak dahil magbubuntis siya, kundi sarcastic yung kanyang tawa. Na merong pagdududa at pangungutya. Kasi sabi po ng Biblia, nung matanggap nila yung salitang yon, sobrang matanda na si Abraham at si Sarah. Okay? Pero sabi ng Biblia, ang pangako ng Diyos kay Abraham, he will become a father of many nations. Na ang kanyang laya ay kasing dami ng buhangin sa dalampasigan at kasing dami ng bituin sa kalangitan. Ganoon ang magiging lahi ni Abraham. Pero alam niyo po, dumating yung time na yung pangako ng Diyos sa kanya ay nangyari. Si Sarah sa kanyang old age, siya ay nagbuntis. At ipinanganak at inuluwal ang isang batang lalaki na pinangalanang si Isaac. Pero habang lumalaki itong batang ito, nakakasama na ni Abraham, biglang ang Diyos ay nangusap kay Abraham. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ialay mo ang iyong anak na si Isaac. Without doubt, full of faith in his heart, he obeyed the Lord. Okay? Kanyang dinala ang kanyang anak na si Isaac at sila'y naglakbay papunta sa isang bundok at dala-dala ng kanyang tauhan ang mga panggatong at gagamitin sa pag-aalay. At nung sila'y makarating doon sa bundok kung saan iaalay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac, alam nyo, tinalian niya ang kanyang anak, inihiga doon sa isang bato at doon ay papatayin na niya ang kanyang anak para sisimulan na yung paghahandog at pag-aalay sa ating pong Panginoon. Pero sabi po ng Biblia, Abraham obeyed the Lord. At yung kanyang pagsunod sa Diyos ay punong-puno ng pananampalataya. Walang pag-aalilangan. Okay? At yung hinihingi ng Diyos sa kanya ay yung first fruit niya. Unang anak niya. Okay? Na itong si Isaac, na magsisimula ang kanyang lahi.
Bagamat nagkaroon ng unang anak itong si Abraham sa ibang babae, sa alipin ng kanyang asawang si Sarah, pero hindi doon nagsimula yung line ng lahi po ni Abraham. Okay? Ibig sabihin, itong si Isaac ay first fruit ni Abraham sa paningin ng ating pong Panginoon. Pero sabi ng Diyos sa kanya, offer your son Isaac. So, siya'y tumalima. At alam niyo po, because he is willing and he obeyed God to offer his first fruit, walang iba si Isaac, ang Diyos. Nakita ng Diyos yung puso ni Abraham. In that moment, ang Diyos ay nag-provide. Amen? Kaya nga, nung oras na yon, naranasan ni Abraham kung gaano ang Diyos ay nagpo-provide. Okay? So, to be able for us to experience, God's provision in our life. Maranasan natin ang supernatural provision ng Diyos. We need to obey God. We need to do it with sacrificial faith. Okay? With sacrificial faith. At naranasan niya at kanyang nasabi, tunay nga na ang Diyos ay nagpo-provide. Sa ating po mga buhay, pag tayo tumalima and we give with faith, darating ang panahon na isisigaw natin, tunay nga na ang Diyos, si Yahweh, ay nagpo-provide. At pupunta ka dito sa harapan, hindi pwedeng hindi mo ipagsisigawan na ang Diyos ang iyong provider. Hindi yung kapatid mo, hindi yung magulang mo, hindi yung kaibigan mo, hindi yung kapitbahay mo, hindi si Bombay ang nagpo-provide, kundi ipagsisigawan mo, my God is my provider. Amen? At ito pa ang maganda. Not only in that moment, God provided a ram to be offered as a sacrifice. But Abraham, he became the father of many nations. Naging pagpapala siya. Dahil naging ama siya ng maraming salit-saling lahi. Pangatlo, why we need to apply this first fruit offering in our lives? To dedicate our entire being. To dedicate our entire being. In Luke chapter 12, verse 41 to 44. Dito makikita po natin kung paano ang isang babaeng balo na pumasok sa templo para sumamba sa ating pong Panginoon. At nung oras na ng pagbibigay ng kanilang handog sa ating pong Panginoon, nakasabay ng babaeng balong ito ang mga mayayaman at ang ibang mga tao na nandoon sa templo para magbigay ng kanilang handog. Pero sabi ng Biblia, itong babaeng balong ito, inulog niya yung lahat-lahat na meron siya na ito'y katumbas ng kanyang buhay. She gave it everything. Na yun na lamang yung natitira niya na meron siya para siya ay mabuhay. She dedicate her entire being doon sa kanyang pagbibigay. At alam niyo po, sabi po ng Biblia, ang kinalukdan ng Diyos sa mga taong nagbigay ng handog noong mga oras na iyon ay hindi yung mga mayayaman na nagbigay ng marami, na ito'y sobra lamang ng kanilang kayamanan, kundi itong babaeng balong ito, na yung kanyang ibinigay, sabi nga po ng Biblia, ang ibinigay niya ay 2 sentimo lamang.
Pero iyon yung natitira na niyang hanap buhay o kabuhayan. At magkakaroon ng epekto sa kanyang pong buhay. Pero anong sabi po ng Biblia? Siya'y kinalukdan ng Diyos. Amen? At alam niyo, pag tayo ay kinalukdan ng Diyos, mararanasan natin ang pabor at pagpapala ng Diyos. Di ba? Pag ikaw ay kinalukdan, ibig sabihin natuwa sa iyo. Ha? Alam natin, pag natuwa ang isang tao sa atin, hindi pwedeng hindi niya tayo pagpapalain. Ganon din. At sigurado, naranasan po ng babae ito kung paano siya pinagpala na lubusan ng Diyos. Dahil kinalukdan siya ng ating pong Panginoon. Why? Because she gave her entire resources without a single doubt in her heart. Na wala man lamang pag-alinlangan sa kanyang puso. Amen? Kundi punong-puno ng pananampalataya. Matthew chapter 25, verse 14 to 30. Makikita po natin dito kung paano ang bawat isa sa atin, we need to be mindful and responsible for all the blessing na ipinagkatiwala ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ibig sabihin, mabuti ho ba tayong katiwala? Amen? A good steward ay hindi niya inaangkin na ang lahat ng bagay na meron siya ay pag-aari niya. But he is willing to give some of the blessing that he has or she has, no, to others and especially to our God. Pang-apat, why we need to apply this first fruit offering into our lives? To declare the message that God is first. To declare in our life na walang ibang una sa ating pong mga buhay kundi ang Diyos. Okay? Sabi mo sa iyong katabi, unahin mo ang Diyos. So, sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay, kailangan mauna ang Diyos. Mauna ang Diyos. Kailangan natin gawin ito. Kapatid, as a believer, as a Christian, dapat sa buhay natin, ganito na yung mindset po natin. God first. Unahin muna natin ang Diyos bago ang anumang mga bagay. Okay? Bakit kaya hindi natin nauuna ang Diyos? Kasi mali ang ating pong priorities. Bakit hindi natin nauuna ang Diyos? Kasi hindi natin nauunawaan at hindi natin kilala ng lubusan ng Diyos na pinaglagakan natin ng ating pong buhay. O yung iba naman, because they ignore the Word of God. Sabi ng Biblia, ang taong matalino ay yaon lamang nakikinig at tumatalima at nagsasagawa ng salita ng Diyos. In Matthew chapter 6, verse 33, ito yung pangako ng ating Panginoon. Kung ayaw mo na ikaw ay magkulang, kung ayaw mo na ikaw ay huwag mawalan, kapatid, at maranasan mo yung bukas na kalingitan sa iyong buhay at ipoprovide ng Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan, ito ang gawin mo. Matthew chapter 6, verse 33. Sabi ganun, but seek ye first the kingdom of God. Sino raw ang uunahin natin? Ang kaharian ng Diyos. At sino ang nasa kaharian? Ang ating Panginoon. And who is the king in the kingdom? Jesus. As the Bible says, He is the King of kings and He is the Lord of lords. Amen? So, seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
And all these things shall be added unto you. Some ba? Sabi niya, and all these things shall be added unto you. Ang lahat daw ng iyong pangangailangan sa anumang aspeto ng iyong buhay, sino ang magbibigay? Sino ang magpo-provide? Ang ating po Panginoon. If we seek the kingdom of God first into our life. Kaya nga, yung naglalaan ng oras sa Panginoon, yung naglilingkod sa Diyos, yung umahayo, yung nagla-life group, yung nagpe-prayer meeting, yung nagka-campus ministry, yung binabahagi ang salita ng Diyos sa iyong kapwa, at meron kang kaibigan o kausap, kapitbahay mo yan, o miyembro ng iyong pamilya, na naglaan ka ng oras, ipinag-pray mo siya, at hiningi ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanya pong buhay. Kapatid, iyan ay isang pagpapakita na inuuna mo ang ating pong Panginoon. At walang inuna ang Diyos na pinagkulang at pinabayaan ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya tayo ay magtiwala at manampalataya sa Diyos. Ito'y naranasan din ni David. Kaya nga sinabi niya sa kanyang salita, wala pa akong nakita simula nung ako'y bata at ako'y naging matanda na pinabayaan ng Diyos sa taong nagtiwala at naglingkod sa Diyos. Amen? Kung nagawa ng Diyos kay David, kay Solomon, sa mga nauna sa atin, kayang-kayang gawin ng Diyos dahil ang Diyos na kanilang pinaglingkuran ay yun din ang Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. So, bilang konklusyon ng ating pong pag-aaral sa umagang ito, sa ating pagbibigay at pagtugon sa salita ng Diyos, gawin natin ito ng may pananampalataya. Okay? Huwag niyong gagawin dahil napipilitan lamang kayo. Huwag niyong gagawin dahil sinabi ni Pastor, kundi gawin niyo ito dahil ito ang sinasabi ng salita ng Diyos at gagawin natin ito na punong-puno ng pananampalataya. Okay? If we do this with faith, walang struggle na mangyayari. Okay? Walang pag-aalinlangan. Hindi ka mahihirapan na sumunod because you do this with faith. Na merong pananampalataya. Panguli, bago tayo manalangin, Malachi chapter 3, verse 1. Sabi ganon, in Malachi chapter 3, verse 1, the word of the Lord says, test me, if I'm not going to open the windows of heaven and pour out His abundant blessing into your lives. Okay? Sabi ganon, this is the word of God. Test me. Subukin daw natin ang Diyos. At pag ginawa daw natin ang bagay na ito, Kanyang bubuksan ang kalangitan at ibubuhos niya ang Kanyang pagpapala sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Ang tanong, willing ka ba na sumubok? Kung tayo nga, nung hindi pa tayo born again, masubok ng tumaya ng wedding, baka sakali manalo. Masubukan nga na bumili ng ticket ng loto. Baka sakali matsambahan yung 100 milyon. Amen? Masubukan nga na bumili ng raffle ticket. Baka sakali manalo ako ng sasakyan o ng motor. Amen? Kung yung mga bagay na yon, sumusubok tayo. Yung pakayahan na ang nagutos sa atin na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na sa Kanya, yung mahirap sa tao ay madali sa Kanya, ang imposible sa tao ay posible sa Diyos, na nagsabi, subukan niyo ako kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit at ibubuhos ko ang pagpapala sa inyong buhay. Kapatid, kung nais mong sumubok, gawin mo na sa ating pong Panginoon.
Amen? Kaya nga sabi ko kanina, and everything we do it by faith. Dahil pag ginawa natin na merong pananampalataya, hindi tayo mag-aalinlangan, hindi tayo matatakot, hindi tayo mag-aalala. Dahil alam natin sigurado sa ating pong Panginoon. Subok na matibay. Subok na totoo ang Diyos. Hindi kagaya ng Bangko de Oro. Amen? Kundi ang Diyos, subok na natin. Ilang beses na natin ginawa, hindi tayo napahiya. Ngayon, subukin ulit natin ang ating Panginoon. Because God says, test me. Subukin niyo ako. Alam niyo kapatid, first Sunday of March, gawin natin ang bagay na ito. At lahat ng ating mga first fruit offering ay gagamitin natin sa ating pong gawain sa Diyos. Gusto nyo ba na hindi na kayo nagpapaypay dahil masyado ng luma yung ating mga aircon at yung iba ay hindi na gumagana dahil pag pinagawa po natin, mas magandang bumili na lang tayo ng bago? I challenge everyone, in the first Sunday of March, ibibigay natin yung the best nating offering o first fruit sa ating pong Panginoon para tayo po ay magdadagdag ng ating pong aircon. Yung inverter na po ang bibilin po natin para kahit na mahina po yung kuryente natin, gagana pa rin. Subok na natin ilang taon na pagdating po ng summer season, pag mahina po yung kuryente, hirap na hirap po yung ating pong mga aircon. Subukin natin ang Diyos. Hindi po ako nagbibiro. Hindi lamang kayo ang tina-challenge ko, pati sarili ko. Dahil ako'y naniniwala, 2024 ay taon kung saan we will serve God with unity. Maglilingkod tayo sa Diyos na nagkakaisa. At pag tayo nagkakaisa sa isang paniniwala, sa isang damdamin, sa isang gawa, maraming magagawa sa kaharian ng ating pong Panginoon. Amen? Praise God. Ulitin ko, Malakay chapter 3 verse 1. As the word of the Lord says, test me. Subukin niyo ako kung hindi ko bubuksan ng durungawan ng langit at ibubuhos ko ang pagpapala sa inyo pong mga buhay. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, kay sarap manahan sa iyong presensya, tunay nga, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pong mga salita na amin pong tinanggap sa mga oras na ito. Ito'y bago sa amin. Ito'y kakaiba sa amin pong mga buhay. Pero maliwanag ang sinasabi mo po, Panginoon. Kung ito'y ginawa ng mga nauna sa amin at ito'y naging epektibo sa kanilang buhay at naging maganda ang naging resulta nito sa kanilang mga buhay, Panginoon, sino ba kami para hindi namin gawin ang mga bagay na ito? Yes, as we journey in our Christian life, it is impossible, Father God, for us to apply this. But because of your grace, walang bagay na hindi namin kayang gawin pag ang iyong biyaya ay dumadaloy sa aming pong mga buhay. Salamat po, Panginoon, dahil sa mga oras na ito, ipinaalala mo sa amin ang mga mahalagang bagay na ito na dapat namin gawin. Salamat po, Panginoon, dahil hindi ka sinungaling na Diyos. Pag sinabi mo, ito'y gagawin mo. Dahil hindi ka kagaya ng tao.
Kaya Ama, sa oras na ito, wala po kaming ibang gagawin, kundi panghawakan ang iyong mga salita. Panginoon, panghawakan ang iyong mga salita. Lord, alam mo, O Diyos, kung anong struggle meron po kami, anong kalalagayan meron kami, lalong-lalo na sa amin pong mga pinansyal na kalalagayan. Ama, alam mo, O Diyos, kung anong hirap ang amin pong pinagdaraanan. Pero Panginoon, dahil sa mga salita mo na amin pong napakinggan sa mga oras na ito, Lord, nagkaroon kami ng pag-asa. Nabuksan ang aming mga kamalayan. At hayaan mo lang, O Diyos, na hindi lamang kami basta nagkaroon ng pag-asa at nabuksan ang aming mga kamalayan, kundi, O Diyos, ito'y maisagawa po namin, O Diyos. That's why, Lord, we ask your grace, Father God, your abundant grace, Lord, na siyang dumaloy sa amin pong mga buhay. Dahil pag dumadaloy at dadaloy ang iyong biyaya, Lord, yung mga bagay na hindi namin kayang gawin ay magagawa namin, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat dahil meron po kaming aasahan. Salamat, Panginoon, dahil maganda ang plano mo sa bawat isa po sa amin. Ayaw mo na kami, O Diyos, ay maghirap. Ayaw mo, Panginoon, na kami ay mabaon sa utang. Ayaw mo po, Panginoon, na kami, O Diyos, ay magiging kawawa. Dahil ang pangako mo sa amin, hindi kami buntot, kami ay ulo. Hindi kami tagasunod, kundi kami ang tagapanguna. Hindi kami mangungutang, kundi kami ang magpapautang. Ibig sabihin, we are blessed as your children, O God. Salamat po, Panginoon. Kung ang aming pong buhay ngayon, O Diyos, ay kabaliktaran sa sinasabi na iyong salita, Panginoon, dalangin namin na ito'y baguhin mo, O Diyos. At ayusin mo po, Panginoon, na tunay nga ang buhay namin ay punong-puno, Panginoon, ng iyong pagpapala, punong-puno ng iyong mga pangako, na tunay nga, O Diyos, sa amin pong pagtalima, tatalima kami ng meron pong pananampalataya. Salamat po. Dahil ikaw ang nangako, na ang sino mang lubusang magtitiwala sa iyo ay hindi po mapapahiya. Salamat po, Ama. Kaya, Ama, minsan pa, O Diyos, sa oras na ito, hayaan mo ng bawat salita mo na amin pong pinagsaluhan ay lalong ito po, Panginoon, ay tumimo sa kaibuturan ng amin pong mga puso. At ito'y may isagawa namin, Father God, at ito'y masunod namin, kami makatalima na punong-puno ng pananampalataya. Lord, pagpalain mo ang bawat isa. Lord, bigyan mo sila ng kakayanan. O God, Lord, sa lahat, Panginoon, O God, ng nananalangin ng financial breakthrough, Lord, in the name of Jesus, I declare financial breakthroughs, O God, upon their lives. Lord, sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo ang bawat hanap buhay na meron ng iyong mga anak. Ang kanilang tindahan, ang kanilang mga bukirin, ang kanilang trabaho, O God, ang kanilang negosyo, anumang klaseng negosyo, Lord, I pray, O God, na pagpalain mo ito, maranasan nilang pabor na nagbumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. At sa oras na ito, Ama, minsan pa, patuloy naming ipinagkakatiwala ang lahat sa iyo, O Diyos. Ama, sa merong sakit at karamdaman, patuloy ka namin kinikilala na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Na sa pamamagitan ng mga latay at sugat ni Jesus na kanyang tinamo sa krus ng Kalbaryo, lahat ng sakit at karamdaman ay iyong binigyan na ng lunas at kagalingan. Sa oras na ito po, Panginoon, lahat, Panginoon, na nandito na merong sakit at karamdaman, ganun din po, Diyos, yung mga nasa online at nasa kanilang mga tahanan, maging ang bawat miyembro ng aming pamilya na merong pinagdaraanan na sakit at karamdaman sa kanilang mga physical na pangatawan, in the name of Jesus, and by the power of your Holy Spirit, O God, we speak healing, O God, in their physical bodies.
Lord, we release your healing power right now in Jesus' name. We command every sickness and diseases to go in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. O God, salamat po. At Ama, minsan pa sa oras na ito, patuloy na punuin mo ng kagalakan ang aming po mga puso. Kaya Ama, minsan pa, salamat sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah.